Kahit masakit pa ang katawan, lalo na mga nasa pagitan ng hita ay malalaki pa rin ang hakbang ni Emily sa paglalakad. Diretso siya sa kanilang silid at agad na isinara ang pintuan pagkapasok. Mabuti na lang at hindi yun nakalak at sinadya niya kanina na lagyan ng harang sa ibaba ng pintuan dahil hindi niya dala ang keycard. Pagkasandal sa nakasarang pintuan ay napahawak sa dibdib ang isang kamay habang humihinga ng malalim. Daig pa niya nakikipaghabulan sa multo sa itsura niya ngayon. Ilang minuto pa siyang nanatili sa ganong katayuan bago sinuri ang sarili. Pagkatitig sa hawak na bagay ay namulang kanyang mukha dahil sa hiya. Mabuti na lang talaga at wala nakakita sa kanya kanina. Grabe, nagawa niyang maglakad sa hallway na walang suot na underwear. Sa sobrang pagmamadali kanina at takot na maabutan pa ng lalaki ay hindi na niya nagawang isuot ang panty. Nagpasya siyang pumasok sa banyo na naroon lang din sa silid at minabuting maligo upang linisin ang sarili. Mabuti na lang at tulog pa rin ang kanyang kaibigan. Hindi rin siya nagtagal sa shower at pagod ang kanyang pakiramdam. Pagkahiga sa tabi ni Deborah ay agad na nakatulog. Kinabukasan ay unang nagising si Deborah dahil sa malakas na katok. "Sino ba tong istorbo?" reklamo niya habang kinukusot ang mga mata. Tatayo na sana sa Deborah nang mapansin ang katabi. Ang inaantok na diway tuluyang nagising na makilalang kaibigan. Ilang minuto ay paunti-unting naalalang ginawa nila ng kaibigan. Hindi niya alam kung paano nakarating sila ng kaibigan sa silid na to. Nang marinig muli ang katok ay ginising na niyan dalaga. Inaantok na ungol ni Emily at hinilang kumot upang itabon sa mukha. Napailing si Deborah sa inasta ng kaibigan. Dali-dali siyang bumaba ng kama at baka service crew ang nasa labas. Ang mahal pa naman ang bayad doon at baka siya pang magpagastos. Pagbukas ng pintuan ay namilog ang kanyang mga mata pagkakita sa taong nasa labas. "Nasa na nga po ko, anong ginawa mo sa kanya?" Galit at magkasunod na tanong ni Laila sa baklang kaibigan ng apo. Gusto sanang tumaas ng kilay ni Deborah dahil sa nag-aakusang tanong ng matanda, ngunit malaking respeto niya rito kaya nagpigil siya. Nang makita si Violet ay hindi na siya nagtaka kung bakit exaggerated ang matanda. Masakit ang ulo na nagmulat ng mata si Emily dahil sa ingay na naririnig. Ayaw pa sana niyang bumangon ngunit muling nagsalita ang istorbo. "Tumayo ka na nga diyang babae ka, ngayon din." Napabalikwas ng bangon si Emily nang makilalang istorbo sa kanyang pagtulog. Gulat ang nakarehistro sa mukha ng makitang abuela. "Ang akala ko'y iba ka sa iyong ama? Gagawa ka na lang din ng iskandalo sa baklapang yan." Galit na dinampot ni Lailang nakitang panty nakalatag sa upuan at binato yun sa apo. Nakamulagat na nilapitan ni Deborah ang kaibigan. Kinabahan siya na mapagtantong walang suot na panloob ang kaibigan. "Besh, may ginawa ba ako sa iyo kagabi?" Pabulong yung tanong sa kaibigan. "Wala, pero hindi na ako virgin." Paanasling din na sagot ni Emily at siniguro niyang hindi maririnig ng dalawa. Bumuka ang bibig ni Deborah, ngunit bigla rin tinikom ng pandilatan siya ng mga mata ng kaibigan. Pinahihiwatig ng mga titig nitong saka na ito magpapaliwanag sa kanya. "Gosh, bakit pumatol ka sa bakla, Emily? Ano na lang sasabihin ng mga taong makakaalam nito?" Masamang tingin ang pinukol ni Emily sa pinsang nagsalita. Kung umakto'y para bang sobrang concern sa kanyang pagkababae. Umikot ang mga mata ni Deborah at kung wala lang ang matanda ay natarayan na niya si Violet. "Ano pang hinihintay mo? Ayusin mo sarili mo at sumunod ka sa amin." Bulyang muli ni Laila sapot galit na tumalikod. Walang salitang sinuot ni Emily ang panting nilabahan niya kagabi pagkaligo. Hindi niya alam kung paano nalaman ng abuela na nandun sila nagpalipas ng gabi. Agad silang lumabas ng silid ni Deborah nang maayos na ang sarili. Bayad naman na sila talam niyang ang abuela nang umayos sa kanilang check-out. Bago tuluyang makalayo na palingon si Emily sa isang silid, ang tahimik nun at mukhang nakaalis na rin ang umuuko pa nun kagabi. "Bakit?" Puna ni Deborah sa kaibigan na tigilan sa kinatatayuan. Mabilis na umiling si Emily at lumapit na sa abuela at naghihintay sa harap ng elevator. Tahimik lang sila hanggang sa makababa sa ground floor. Napakapit siya sa braso ng kaibigan nang may humarang sa kanilang daanan isang lalaki na kasuot ng itim na tuxedo. "What's wrong?" tanong ni Laila sa lalaki. "Pasensya na po madam. Utos po ni Mr. Montenegro na kunin ang pangalan ng bawat taong lumalabas sa gusaling ito." Lumambot ang aura ng mukha ni Laila nang makilalang tinutukoy ng lalaki. Mukhang may mabuting naidudulot itong pagkapadpad ng apo sa lugar na to.
Maging ang card ay pinakita niya sa lalaki upang makilala siya. Sa edad niyang ito'y kilala na rin siya bilang isang chairman ng kumpanyang pag-aari niya. Si Mr. Montenegro isa sa higanting tao sa larangan ng negosyo. Marami ang nagnanais na makadao pang palad ito tulad niya. Ngunit mailap ang ulit hindi basta nakikipag-usap kahit na kanino. Lola, ang may-ari ng hotel na tubig tinutukoy ng lalaking yun? Usisa ni Violet sa abuela. Nang tumango matanda ay napawaw siya. Nakinig lang si Emily sa pag-uusap ng dalawa. Ayaw siyang pansinin ng abuela at si Deborah, humiwalay na sa kanya. Pinagbawalan ito ng matandang lumapit sa kanya habang hindi pa na-resolve ang iskandalong kanyang nagawa umano. Pagkarating naman siya na hindi na nagulat si Emily nang maabutan doon ang taksil na nobyo. Dino, sorry talaga sa ginawa ng pinsan ko. Hindi ko alam kung anong nakain niya at nagawa kang ipagpalit sa bakla. Ang malalapay, winaldas ang perang inilaan mo para sa inyong kasal sana. Malungkot na tura ni Violet. Pakaramdam ni Emily ay umakyat ang dugo sa kanyang ulo dahil sa galit, sinugod niyang pinsan at sinabunutan to. Hayop ka? Huwag mong baliktarin ang lahat? Ouch! Lola, help me! Mukhang talo na nagsisigaw si Violet habang hawak ang kamay ng pinsan na kasabunot sa buhok nito. What the heck, Emily? Huwag mo saktan ang pinsan mo! Hindi ininda ni Emily ang hinampas ng palad na matanda sa kanyang braso. Gusto niyang ibuhos ang galit sa pinsan ngayon na hindi nagawa kahapon. Ayaw pa sana niyang bitawan ang buhok nito, ngunit may pumisil sa kanyang pulsuhan. Tinabig pa siya nito kaya natumba siya at tumama likod niya sa sofa. Bumalatay ang sakat sa kanyang mga mata nang makitang si Dinong gumawa noon. Hindi ka ba titigil sa pagbibigay ng kahihiyan sa pamilyang ito, Emily? Dapat ka magpasalamat sa iyong pinsan dahil siyang nakiusap kay Dino na hayaan ako sumundo sa iyo sa hotel. Halos mabingi si Emily sa lakas ng boses na abuela. Napaluha siya sa sama ng loob at hindi man lang hiningi ang kanyang paliwanag bago hinusgahan. Well, ganito naman ang abuela. Palibasa walang kwenta sa paningin nitong kanyang ama kaya ganun din ang trato sa kanya. Ang mga pinsan niya lang ang paborito nito at siya ay mantsa ang tingin sa pamilya nito. Bukod sa sakit sa ulo nito ang kanyang ama, ang ina niya ay pinulot lang din sa putikan umano ng anak nito. Mama, ano pong ginawa niyo sa anak ko? Napahagulhol na ng iyak si Emily na makilalang boses ng ama. Mukhang galing ito sa kung saang hotel na naman kasamang mga babae nito. Kahit ganun ang amay mahal naman siya nito. Ayaw nitong umalis sa mansyon dahil gusto nitong magustuhan siya ng kanyang abuela. Ano pa nga ba? At kasalanan mo kung bakit nagkakaganyan ang anak mo? Manang-mana sa patapon mong buhay. Masaya na sana ako si Dino nakarelasyon ngayon. Ngunit sinira lamang yung isang magandang kinabukasan niya sana. Ang nakakahiya pa ginamit ang pera na. Hindi ko kasalanan kung bakit nasirang relasyon namin. Putol ni Emily sa paglilita niya ng abuela. Kasalanan ng babaeng yan kung bakit nagawa kong hindi dapat. Mabilis na bumitaw ang nakakawit na kamay sa braso ni Dino nang bumaling sa gawin nilang tingin ng abuela. Biglang kinabahan si Violet at baka maniwalang abuela. Ang gusto niya sana'y palabasin si Emily ang unang nagloko kaya iiwan na ito ni Dino. Ayaw niyang magalit ang matanda kay Dino at lalabas ng mga agaw siya. Dahil sa babaeng yan, kaya ako naisip na waldasin ng pera na para sa kasal namin. Niloloko nila ako, Lola. Nahuli ko sila kahapon na magkapatong sa kama. Hilam sa luha habang duro si Nadine at Violet. Totoo bang sinasabi ng anak ko, Violet? Galit na tanong ni Armand sa pamangkin. Hindi po yan totoo, Tito. Niiyak na tanggi ni Violet bago bumaling sa pinsan. Emily, bakit ka ba ganyan sa akin? Bakit mo sa akin sinisisi ang maling nagawa mo sa iyong buhay? Hindi ako malandi para agawin ng lalaking mahal na kadugo ko. Naikuyom ni Emily ang mga kamot gustong suntukin ng pinsan. At si Dino, mukhang mas bakla pa kay Deborah ang tingin niya dito ngayon. Nagtatago sa anino ni Violet at nagpapanggap ang biktima tulad ng pinsan. Napahawak si Laila sa kanyang not biglang sumakit ang ulo. Mabilis na nilapitan ni Arman ang ina't inalalayan itong makaupo sa sofa. Emily, tama na. Pumasok ka na muna sa silid mo't hindi nakakabuti sa iyong lolang magalit ng gusto. Nag-aalala rin naman si Emily sa kalasugan ng abuela't naawa siya dito. Pero bago pa siya tumalikod ay dumating ng mga magulang ni Violet at ang mga kapatid nitong babae. Mukhang galing ang mga ito sa simbahan. Anong ginawa mo't nagkakaganito si Mama? Galit na si ni Carlos sa kapatid at mabilis na pinunasan ng pawisan na noon ng ina. Daddy! Umiiyak na lumapit si Violet sa ama at yumakap. Naguguluhang napatingin si Carlos sa pamangkin at anak na parehong luhaan.
Masama ang loob na nag-iwas ng tingin si Emily sa tiyuhin. Ang nag-iisang taong tinuturing siyang tunay na kapamilya ay mukhang mag-iiba na rin ang tingin sa kanya ngayon. Mabait ang uncle niya pero ang asawa nito'y sakim at doon nagmana ang mga pinsan. Pag-usapan nating mabuti ito kung anumang gulong nangyayari. May hinaunturan ni Carlos matapos mapainom ng gamot ang ina. Hindi na muling nagpaliwanag pa si Emily at hindi rin naman siya paniniwalaan. Wala siyang ebidensya bilang patunay at siya huli sa akto at sa kasalanang pagtataksil umano kay Dino. At ikinahihiya siya ng lahat ngayon dahil sa isang bakla pa. Ang kanyang ama ay tahimik din at mukhang sa pinsan din naniniwala. Disappointed na napatitig si Carlos sa pamangkin nang marinig ang lahat mula sa kanyang anak. Kahihiyan din po ng pamilya ko kapag kumalat ang balitang pinagpalit ako sa isang bakla. Kung nakakalaso lang ang titig ay siguradong si Emily na kanina pa bumula ang bibig ni Dino. Mukhang nahawa na rin ito sa bulok na pagkatao ng kanyang pinsan. Lahat ay nakikisimpatya sa damdamin ng binata at siyang lumalabas na manloloko. Walang ibang dapat makakaalam, pinalidad na wika ng matanda. Hindi makapaniwala na patitig si Violet sa matanda. Sa halip na mataway lihim na napaismit si Emily. Hindi na siya nagulat sa naging desisyon ng abuela. Mas mahalaga ditong reputasyon ng pamilya kaysa damdamin niya. Naguguluhan ang tingin pinukol ni Dino sa matanda pero hindi magawang magsalita. Hinihingi ko ng paumanhin ang ginawa sa iyo ng aking apo. Alam ko may ambag din siya kahit papano sa ipon mong ginastos niya. Babayaran ko yan at dadagdagan ng share niyo sa aking kumpanya kapalit ng pananahimik mo. Nainsulto si Dino at parang binabayaran ng matandang dignidad ng kanyang pagkalalaki. Pero sa isang banda ay pabor sa kanyang gusto nitong mangyari. Oo, at siya ang unang nagloko at ayos na rin hindi malaman itong ginawa niyang pagpatol sa isa pa nitong apo. Napaismit si Emily habang nakatitig kay Dino. Ang tanga niya't nagmahal siya ng isang tulad nito. Hindi niya nakita ang tunay nitong motibo sa pakipagrelasyon sa kanya. Oo, at mayaman din ang pamilya nito ngunit tulad niya. Mababa rin ang tingin dito ng sarili nitong pamilya. Gustong may patunayan sa larangan ng negosyo na hindi sumasandal sa pamilya nito. Naging shareholder ito sa kumpanya ng abuela dahil sa kanya. Kahiyan ko rin naman kung lalabas ang balitang ito. Mukhang walang ibang choice na sagot ni Dino. Bakit hindi nalang ipadala si Emily sa ibang bansa? Palabasin nating wala ng pagmamahal sa pagitan nila dahil sa long distance relationship. Nang sa ganun ay walang maging issue sa hiwalaing magaganap. Sabay ang lahat na napatingin sa nagsalita. Kita ni Emily ang pangiti ng abuela at hanga sa talinong mag-isip ng isa niyang pinsang si Divina. Mariing naipikit niya mga mata at nadagdagan ng galit ng mga pinsan. Talagang gagawa ng paraan ng mga ito upang mapaalis siya sa mansyon at malayo ang loob ng abuela sa kanya. Magandang naisip ng aking anak, isa pa baka magbungang nangyari sa inyo ng baklang yon at hindi na ituloy ni Carlos ang iba pang naisabihin ng sumabat si Emily. Magalit na kayong lahat sa akin pero huwag niyong idamay dito ang aking kaibigan. Wala siyang ginawang masama sa akin at kahit bakla siya, hindi siya duwag at mapagsamantala. Pakaramdam ni Emily ay biglang nagkaroon siya ng sakit sa puso't hinapo dahil sa galit. Nakakainsultong tingin ng pinukol niya kay Dino at alam niyang tinamaan ito sa huli niyang sinabi. Emily, huwag kang magtaas ng boses sa harap ng lola mo. Saway ni Arman sa anak. Galit na tumayo si Emily at matatag na nagsalita. Payag akong aalis dito pero tandaan niyo. Aniya tumingin kay Dino. Pagsisisihan mong ginawa niyong ito sa akin. Mabilis na iniwas na din ng mga mata sa matatala sa tingin sa kanya ni Emily. May isang bahagi ng kanyang pusong nalulungkot sa kaalaman na hindi na ito muling makikita sa mga susunod na araw. Ipapadala kita sa ibang bansa hindi dahil sa itinatakwil kita, apo. Gusto ko lamang malayo ka sa kahihiyan at magbagong buhay na rin. Mapait ng ngiting sumilay sa labi ni Emily habang mataman na pinagmamasdan ng abuela. Kahit anong sabihin nito ay masama pa rin ang kanyang loob. Kahit ang may ayaw niyang kausapin. Napabuntong hininga si Laila nang walang sagot na nakuha mula sa apo. Balang araw ay maintindihan mo rin ako. Ayaw ko matulad ka sa buhay ng iyong ama dahil sa pagiging konsentidor ko noon at ibinibigay lahat ng gusto niya. Ito ng kanya naging buhay. Kahit papanin nabawasan ng sama ng loob ni Emily sa matanda pero ayaw pa rin niya magsalita. Hinayaan niya lang itong maglabas ng saloobin at magpaliwanag. Ang akala niya nagkaroon ito ng favoritism sa mga anak noon pa man, kaya nagkakagano ng ama. Kahit ganitong matanda yung mahal niya ito, bata pa lang kasi siya nang mawala ang ina't ito na ang tumatayo niyang ina.
Nakabook ng ticket mo at huwag ka na rin pumasok sa kumpanya o lumabas hanggang sa araw ng pag-alis mo. Malungkot na tumanaw si Emily sa labas ng bintana ng kanyang silid. Siguristang matanda talagang wala ng tiwala sa kanya. Iniisip nitong baka tumakas at puntahan si Deborah. Kung ayaw mong lumabas para sa hapunan mamaya, papadalhan na lang kita dito sa katulong ng pagkain. Pagpapatuloy na ani ni Laila kahit tayo sumagot ng apo. Nanatili nakatalikod siya sa abuela. Ramdam niyang tumayo ng matanda't dahan-dahang humakbang palabas ng kanyang silid. Nang marinig ang pagbukas at sara ng pintuan ay saka lang siya humarap. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng kaibigan. Girl, ano nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong kagad ni Deborah pagkasagot sa tawag ni Emily. Walang nilihim si Emily sa kaibigan. Maging ang pag-alis ng bansa ay sinabi niya rito. Ang bruhang yun. Ang sama talaga ng ugali nila magkakapatid. Inis na ibulalas ni Deborah. Naniniwala ako sa karma, ani ni Emily sa mahinang tinig lamang. Tama yan. Kakarmahin din sila at matatauhan si Dino na maling taong nilandi niya. Baka hindi na tayo magkita pang muli. Nalungkot si Emily at mapawali sa mga taong importante sa kanyang buhay. May pinsan ang abuela sa Italy at doon siya pansamantalang tutuloy hanggang sa makahanap siya ng mauupahan. Tutulungan siya financial na matanda hanggang sa makatayo sa sariling mga paa. May restaurant ang kamag-anak nila doon at pwede siyang mamasukan. Maging si Deborah nalungkot din nang maalala tungkol sa sinabi ng kaibigan sa hotel ay inungkat niya yon. Nakagat ni Emily ang ibabang labi pagkaalala sa nakatalik kagabi. Sa totoo lang ay parang ramdam pa niya hanggang ngayon ang mapagparusang halik na lalaki. Magandang pangangatawan nito kahit hindi niya nakita. Ang lapad din ng balikat at may abs pang makapanya yon. Ang tidig nitong baritonay, nakakawet pakinggan. Pero sa paraan ng pag-angkin niya sa kanya ay mukhang hindi ito marunong maawa kahit sa babae. Biglang kinilabutan si Emily sa isiping maaring isang mafia, adik o masamang tao ang una nakaangkin sa kanyang pagkababae. Hindi niya naisip yon bago pa nagpa siyang tulungan ito. Dapat lang talaga na hindi siya nakilala ng lalaki tayo niya ring makilala. Nang mainip sa pakikipag-usap sa sarili, nagpa siyang lumabas ng silid. Bago makababa mula sa ikalawang palapag ay madaanan niya ang silid ni Violet. Ang tanga mo! Bakit hinayaan mo mahuli kayo sa akto ng babaeng yun? Nangunot ang noo ni Emily nang marinig ang galit na boses ni Margarita, ang ina ng mga pinsan. Lumapit pa siya sa pinto ang bahagyang nakaawang kaya naririnig ang pag-uusap ng dalawa. Anong gusto mong gawin ko? Ang hayaang may kasal muna sila tulad sa plano mo? Nagsalubong ng mga kilay ni Emily at siguradong siyang pinag-uusapan ng dalawa. Ma, hindi ko po kaya. Pagpapatuloy na ani ni Violet. Huwag kang tanga. Gamitin mo utak mo para mapunta na sa atin ang lahat ng shares sa kumpanya. Isipin mo, kapag naikasal sila ni Dini, makukuha niya ang 10% share na nasa pangalan ng babaeng yun. Lapat ang mga labit ko yung mga kamao upang pigilan ng sariling masugod ang tiyahin. Gusto ni Emily na sumbatan ng asawa ng tiyuhin, ngunit nagpigil siya. Ang swapang talaga nito't maging ang share niya ay gusto nitong makuha. Kaya pala gusto ni Dino na sa ibang bansa sila ikakasal. Kung may hawak lang siya ngayon, ay tsak na durog na dahil sa higpit ng pagkakakuyom ng mga palad. Natatakot po kasi ako na baka magbagong isip ni Dino at hindi na niya hiwalayan si Emily. Isa pa'y dilid ako ng dalaw. Rinig ni Emily ang pagsampal ni Margarita sa pisngi ng anak nito, kaya naputil ang pagsasalita ni Violet. Sa halip na maawa sa pinsan ay natuwa pa siya. Bagay lang dito masaktan ng sariling ina. Umalis na siya mula sa pagkakasandal sa dingding na malapit sa pintuan. Sinadya pa niyang bigatan ng bawat hakbang upang ipaalam sa dalawa na may ibang tao sa labas ng silid. Kanina ka pa ba dyan? Nilingon ni Emily ang tiyahin at hindi nag-abalang itago ang galit sa kanyang mga mata. Nakita niya si Violet sa likod dito't sa pong sariling mukha. Masakit ba? Nangiinsulto niyang tanong sa pinsan. Nanlaki ang mga mata ni Margarita at nilingon ng anak. Mas masakit kapag nasampal na katotohanan. Well, hindi masamang humangad, pero maging gahaman na hindi nakakabuti. Salamat at hindi mo sinunod ang plano ng ina mo. Salamat at pinaalam mo kagad ang kataksilan ng walang kwenta kong fiancé. Ingat ka lang. Ang manluloko ay matalino sa paggawa ng hindi maganda sa kapwa. Hindi ko nga lang alam kung tatalabayan sa parehong cheater. Parehong napipila ng mag-ina at hindi alam kung ano sasabihin. Napangisi si Emily ng uuyam ang tingin pinukol sa dalawa. Paano ba yan?
Sayang ang 10% na nasa pangalan ko. At baka sa pagbabalik ko'y dumobleng porsyentong mapunta sa akin. Which? She hissed at tinapunan na nakamamatay na tingin si Emily. So ano ngayon kung narinig mo lahat? Sa tingin mo'y maniniwala kapag nagsalita ka? Nangahamon na tanong ni Margarita. Kalma lang si Emily at inayos ang pagkakasabit ng buhok sa tenga. Hindi naman po ako kasing sama ng ugali niyo. Naniniwala ako may karma. Aalis ako ngayon ng tahimik sa pamamahay na to, pero sa pagbabalik ko, ibabalik ko sa inyong kasamaan ng ugali niyo. Hindi agad nakahuma si Margarita at galit na sinundan ng tingin ng patalikod na si Emily. Hindi siya natatakot sa banta nito, pero nainis siya na animoy may pagmayabang para magsalita ng ganoon. Mami, ano po bang gagawin natin? Baka magsumbong siya kay Lola. Inis na nilingon ng Margaritang anak. Bakit kasi hindi mo nilakang pintuan ang silid mo? Kasalanan ko na naman. Sino bang pumasok sa silid ko para lang manermon? Napipiko na rin si Violet sa ina. Di ko mambibigat impit na napahiyaw si Margarita dahil sa inis. Kasabay ng pagtaas ng dalawang palad at kinuyom yon at pinanlisikan ng mga matang anak. Nagtitimpi siyang saktan itong muli at nagawa pa siyang sagutin at sisihin. Tinalikuran na ni Violet ang ina upang hindi na humaba pang kanilang pagtatalo. Sa rest house, mainit ang ulo na hinarap ni Gavin, ang kanyang personal assistant. Wala pa siyang tulog at doon muna siya tumuloy upang makaiwas sa kanyang fiancé. Mr. Montenegro, pinadouble check ko na pong surveillance camera ngunit wala po talagang footage na nakuha kagabi upang makilalang babaeng pumasok sa silid niyo. Paliwanag muli ni Carlos sa binata na mukhang mangangain na ng buhay kung maningin. Bullshit! Kung sino man na may kagagawa nito, walang kapatawaran ng kanyang ginawa. Napaigtad si Carlos mula sa kinatatayuan ng punitin ng binatang folder na inabot niya dito. Hindi pa inabasa kung sino-sinong nasa list kaya tsak na naman itong may hirapan. How about Claire? Naalala niya itanong ang kanyang fiancé. Kanina pa tumatawag ang kanyang ina't hinahanap po kayo, sir. Marahas na napabugan ng hangin sa bibig si Gavin. Lalo lamang sumakit ang kanyang ulo ngayon dahil nagdrama na rin si Claire. Naabutan siya nito kagabi sa silid na inuuko pa. Maringi pinikit ang mga mata't inaalalang nangyari kagabi. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Gavin sa nobya nang paglabas niya ng banyo itong nakita. Nilibot niya ang paningin sa paligid. Bukas ng ilaw kaya malino na nakikitang itsura ng silid. Ang gulot ni mantsa pa ng dugong kobre kama. Kung ganoon, hindi ako nagkamali kanina ng inakala. Kausap ni Gavin na sarili habang nakatingin sa kama. What the heck, Gavin? Nadismaya ka ba't ako nakita mo sa halip ng babaeng dinala mo dito? Galit na tanong ni Claire sa nobyo habang tinataas ang isang cycling short na nakita sa sahig. Naihilamos ni Gavin ng isang malapad na palad sa sariling mukha nang makitang hawak ni Claire. Sigurado siyang sa babaeng nakanigang damit na yon. Pero nasaan ang babae? Tuluyan na pumatak ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Claire na kumuwala. Ang pananahimik ni Gavin ay tanda lamang na totoong may babaeng dinala doon. Mahal niya ito at kahit alam niyang hindi nasuklian ng binata, ang kanyang damdamin ay masaya pa rin niyang alukin siya nito ng kasal. Anak, ang kailangan mo, diba? Kaya ko yung ibigay kapag kasal na tayo. Pero bakit kailangan mo pa ng ibang babae? Lalo namang niirita si Gavin sa pag-iyak ni Claire. Naintindihan niya kung sumama ang loob nito sa maling iniisip sa nangyari. Pero wala siyang panahong magpaliwanag dito. Mabilis niyang dinampot ang cellphone na tinawagan ng personal assistant. Inutusan itong ipahanda ang chopper para sa kanya. Sa rooftop mismo ng hotel ay maaring lumanding ang kanyang chopper. Gavin, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Nagwala na si Claire na makumpirmang walang balak magpaliwanag sa kanyang binata. I'm sorry, Claire, pero ipagpaliban na muna natin ang ating kasal dahil may importante ako nga asikasuhin. Awang ang bibig na pinakatitigan ni Claire ang nobyo. Para itong nakipag-usap lang sa isa nitong kasosyo na para bang wala siyang halaga dito bilang nobya. Hindi mo na siya tinatanong or kinukonsidera ang kanyang damdamin. Anong gagawin ni Gavin ngayong hindi na niya naabutan ang babaeng nakatalik niya? Anong mangyayari kay Emily? Ngayong alis siya dahil sa mga maling bintang sa kanya. Paano kaya kung magbunga ang isang gabing may nangyari kay Gavin at Emily? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.